Wala na sigurong masasaya pa sa isang pamilya na buo at nagmamahalan, lalo na kung ang kanya-kanyang pangarap ay unti-unti nang natutupad at ang bawat isa ay malusog at nasa mabuting kalagayan. Pero paano kung sa isang iglap, isang malubha at masakit na kaganapan ang pipigil at magpapatigil sa kaligayahang ito? Tunghayan ang isa na namang totoong kwento tungkol sa isang masayang pamilya na susubukin ang tatag at debosyon sa bawat isa nang biglang makomatose ang ama ng tahanan. Paano tatanggapin ng kanyang 5 taong gulang na anak ang isang kondisyon na hindi pa niya lubos na maintindihan? Yan ang nakakadurog pusong episode na aming handog ngayong panahon ng Kapaskuhan na aming pinamagatang Hanggang sa Iyong Paggising, Daddy, The Aguilar Family Story. Sa nakakaantig na totoong kwento ng pamilyang Aguilar, kanilang napatunayan na ang debosyon at pagmamahal ng asawa at anak ay maaaring maging susi upang unti-unting bumalik sa dating anyo at kondisyon si James. Kasabay ng taimtim na pagdarasal at pag-aaruga, sa huli, ang iiral pa rin ay ang pag-ibig. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Doctor, ano nga ba talaga yung kung tawagin ay comatose? Comatose is the deep state of unconsciousness. Okay. Okay? Maraming nagiging kadahilanan kung bakit po nagiging comatose ang isang tao. Cardiac arrest, stroke, Okay. near drowning, near strangulation, near hanging, suffocation. Aha. Okay? Oo. Dahil po nagkaroon ng kakulangan ng oxygen supply brain. sa brain natin po. Oo. At namatay na po yung mga neurons natin. Ayan po, naging comatose o nasa state of coma na ang pasyente. When you say comatose, wala na siyang pakiramdam sa external world or external stimulus, hindi niya nararamdaman. Wala na siyang nararamdaman. Wala siyang nararamdaman. Pero yung ano niya, yung brain niya, working pa yan? Pwede. Thinking pa ba yun? Depende kung anong level ng brain ang affected. No? Pwede kasi talagang wala na siyang napapansin pero humihinga pa siya. Oo. Tumitibok pa ang puso. Oo. Yung mainit pa siya. Meron pa siyang blood pressure. Oo. So, depende kung anong part ng brain ang affected. Okay. Pero nakakadinig pa siya? Hindi natin alam. Kasi may mga tao na kahit na comatose, pagka tinawag mo ang kanyang pangalan, biglang meron siyang gumagalaw siya, ginagalaw niya yung paa niya o yung kamay niya. Nag-a-ano siya. By actions, nararamdaman mo. Diba? Pag sabi mo, hawakan mo nga ako, kung naririnig mo pa ako, biglang maramdaman mo may konting grip. So, may nakakarinig pa. Pagka gano'n na sitwasyon ng pasyente. Teka, iba kasi ang barang inanom is brain dead. O ano yun naman Iba yung brain naman dead? dead. Talaga namang wala na talaga. Alam mo yung talagang wala na pong stimulus, wala nang brain activity ang brain natin. Kaya po, talagang hindi mo alam kung nakakarinig pa ba to. Pag brain dead. O brain dead. Di ba? Iba naman hindi, yun. hindi. Pag comatose, meron pa siyang brain activity, nakakahinga pa siya, yung mga ganung tipo. So, yung brain dead kasi talagang wala talaga totally. Ang nagpapahaba ng buhay niya ay yung mga ventilator. Machine. Yung machine na lang. Machine na lang nagpapahaba sa buhay niya. So, pagka ang sitwasyon comatose ang pasyente, pwede pa bang yun? Ano ba dapat ang gawin nung mga nasa paligid niya? Well, siyempre, aside from may doktor na nag-aalaga, may mga gamot na binibigay sa pasyenteng ito, napaka-importante ng role ng pamilya dito, no? Ilagay siya sa isang lugar na may bintana kasi kailangan maramdaman niya na may araw at may gabi. Kailangan maramdaman niyo yun. Okay. Kailangan pag lumapit ka sa kanya, tawagin mo ang pangalan niya, sabihin mo kung sino ka. No? Kailangan maramdaman niya na hinihipon mo siya. Yung stimulus, kailangan kasi i-ano mo pa rin yung mga stimulus pa rin, yung sense of touch,
sense of hearing, Oo, yung kailangan iparamdam mo pa rin sa kanya yon. Okay. Di ba? Kaya Oo. kung meron kang anak, kailangan lagi po kayo magtotorno o na aalagaan nyo yung taong may sakit na ito o comatose. Kasi kinakailangan maramdaman niya lahat kayo nangangalaga sa kanya kasi malaki na itutulong nun. So dapat yun maintindihan pala, no? Mm. Na hindi porket comatose yung tao, ipababayaan mo na lang doon. Hindi pala Lahat dapat titingnan gano'n, no? mo. Sapagkat siya ay buhay pa. Buhay pa. Buhay pa Oo, siya. Yes, opo. So kailangan paramdam mo sa kanya lahat yung mga Senses, andun pa rin. ng tao, no? Kailangan nga iparamdam mo sa kanya, pati alarm clock. Iparinig mo sa kanya na, umaga na po, daddy, umaga na po, kuya. O gabi na po, okay. Papakilala ka sa kanya, o Okay. kakain na po tayo. Yung, lahat yun. Okay. Kailangan para ma-stimulate siya yung kanyang mga senses. Oo. Sabi mo kanina, Doc, may iba-ibang levels ng comatose, no? Iba-ibang levels. But does it come all of a sudden? All of a sudden ba nakukomatose yung pasyente? Depende. Or- Depende sa Depende situation, rin. di ba? Oo, Depende sa oo. situation, depende. Traidor yan eh. Depende eh. Kung naagapan ka agad, nadala ka agad sa pinakamalapit na ospital, naagapan ka agad. Remember, para maging comatose ka, kulang ng oxygen supply. Kung masyadong matagal, ang oxygen na wala sa brain, mamamatay talaga yan. Mas malaki ang brain damage. Pero kung naagapan ka agad, posibleng makarecover ka agad ng pasyente. Comatose sa umpisa, pero pag bilang ilang linggo, pwedeng magkakamalay na siya. So depende kung gaano kalaki ang damage sa brain, depende kung nalapatan ka agad ng lunas, nabigyan ka agad, nagbalik agad yung oxygen supply sa brain, maraming mga factors. Pero teka, linawin natin mabuti, doktora. Hindi porket hinimatay na unconscious, ibig sabihin comatose yun. Yes, tama po kayo. Oo, hindi yun, ano. Tama That's not correct. Yes, opo. Yun po ang pagkakaiba, di ba? Pag comatose, kahit na anong stimulus mo, medyo mahirapan ng gumising. No? Pagka nagigising ang isang tao, baka natutulog lang, yung mga ganung tipo. O baka naman nagutuman lang, bumagsak lang yung blood sugar. So kinakailangan talaga, that's the reason kung bakit kinakailangan madala mo talaga sa doktor. Okay, yes. Sa hospital lang, pwedeng ma-determine Yes. kung yung hinimatay yung tao, kung yun ay Opo. comatose Opo. o hindi. Yes, totoo po Hindi yun. pwedeng i-presume, no? Yes, hindi pwedeng kung anong gagawin mo sa bahay. Kinakailangan itakbo mo na sa pinakamalapit na emergency room. Oo, wag mo nang gamitan ng mga kung ano-ano pang baka mamaya you first add aid, insult to injury. lalong maging magkaroon ng problema. Ganun ba 'yun? Ito sa kaso ni James, tinakbo siya sa ospital, dead on arrival, Doc eh. Yes, totoo yun. Pero alam mo naman tayo, siyempre, ang ating pong Hippocratic Oath talagang kinakailangan gawin mo lahat ng paraan na buhayin mo o mabuhay mo ang pasyente. Diba? So pagdating sa ospital, DOA, so lahat ng mga paraan ginawa pa ng mga doktor para po ma-revive siya muli. At sa awa ng Diyos, na-revive naman po siya. Okay? Yun nga lang po, sabi nga talaga, na-comatose nga po. Kasi medyo matagal pa ata bago nadala sa ospital eh. Nagbilang pa ng ilang, I think hours. Humingi pa siya ng tulong eh. Oo, di ba sabi ko nga po, importante kung gaano kaagad na ibigay yung lunas o yung oxygen o yung gamot. Di ba? Kung matagal na, mas malaking brain damage na ang na-create. So dapat pala agad-agad itakbo mo na sa ospital. Itakbo ka agad yun. No? Para malapatan agad ng Pangunang Lunas, maiwasan yung sinasabi mong malalang tama sa yung brain tama damage. sa brain. Kasi the longer the time na hindi mo nabigay kaagad yung oxygen, napaka-importante kasi ng oxygen sa ating katawan, Tita Mel, no? Yes. 5 hanggang 10 minuto pa lang na hindi mo nabigyan ng oxygen ang ating brain, ay napakalaking damage na po na pwede ma-create yan sa ating katawan. No? Masakal ka lang, 10 segundo ka lang na walang, mahirap, hindi umakit ang oxygen dyan, hihimatayin ka na eh. Yung pa kayang 30 minuto, 1 hour na hindi mo na idala kagad sa ospital, mas malaki na yung damage na mag-create doon. So, walang doon Doc? Walang emergency measures na pwede gawin ng tao, no? Halimbawa, yung sa kaso nga nitong ating storya ngayon, nakita niya yung husband niyang gano'n, no? Dapat ba yun? Kasi kung wala naman idea din yung asawa kung paano gagawin yung CPR or whatever, ang pinaka-mainam doon, idali na kagad sa pinakamalapit na emergency room. Hindi na niya talaga, no?
Pero what you are saying is, may mga tao naman na bumabalik from comatose Totoo yun. state. Oo. Meron. Gusto natin sabihin na hindi mo po lahat sa pag-aaral, 10 mga comatose patient, 2 lamang dito po ang nakaka-survive. Sa 10 patient, comatose patient, 2 lang po only 2 will nakaka-survive. survive? Depende po sa pangangalaga Oo. at sa gamutan. Tamang gamutan po ang kinakailangan. Alam naman po natin sa Pilipinas yung poverty, yung level of yung poverty line natin, 'di ba? Yung mga ganun tipo. So importante po talaga mabigyan kaagad, no? Early recognition kung anong problema, early treatment, yun ang importante. Sa hospital lang, sa doktor Opo, lang sa ang ospital, pwedeng opo. Ito ba, is this the same doctor as pag sinabi nila, hindi, gulay na yan eh. Vegetable state, sabi nila. Ito na po Is yung it the same? ito na po yung long playing na comatose. Pag sinabing vegetable na po. Okay. Ito na po yung pinakamatagal na po. More often than not po, pagka matagal na po na comatose ang pasyente, talagang wala na pong kakayahan po ito para bumalik pa sa normal. Okay? Posible po na ito na rin po, dire-diretso na po hanggang sa ikamatay po niya, na ganun pa rin siya. Oo. Pero hindi yun yung sinasabing natutulog lang ng mahabang panahon. Hindi. Iba naman. Iba yung state na natutulog ka, iba rin yung state ng comatose. Or is it the Alam same? mo, hindi ko alam kung Hollywood movie ba yan o ano, kasi baka mamaya, kasi walang ganun eh. Walang ganun. Walang ganun po talaga eh. Well, depende, tatagal ng posibleng tumagal na matagal yan, depende sa pangangalaga pa rin po ng pagmamahal ng pamilya. Kasi kung hindi mo maiwasan, magkaka-bed sore. Okay. Sa Magkakaroon tagal ng ng nakahiga, oo. magsusugatan likod. Pneumonia, 'di ba? Skin disease. Kung talagang hindi marunong mag-alaga ang isang magbibigay ng care sa isang tao po na comatose, posible pong mag-arise po lahat ng mga problemang yan. No? So, importante po yung tamang pagpapakain, tamang mga hygiene ng pasyente, pagpapaligo, lahat yun. Importante. Para talaga kung gusto mo humaba, tumagal, alagaan mo mabuti. No? Itong yung very touching na yung gesture ng anak niya. Alam mo na, yung kinakausap yung daddy niya. Nakakatuwa yun. Inaalagaan. Sa totoo lang. Ano yun? Sa tingin mo, may ano pa, kahalagahan niya I would like to believe that yes, malaki pa. Di ba sabi ko nga po, kinakailangan ma-stimulate mong ulit yung kanyang mga senses. Okay. Sa ginagawa nung baby na yan, yung bata na yan, malaki may tutulong yan para maramdaman nung kahit paano nung kanyang ama na anak ko, kinakailangan ko lumakas pa. Kasi andito yung anak ko buhay pa, nag-aalaga sa akin. So, inspirasyon pa ang niya, silbi niya, pa yun. Nag-i-inspiration siya sa ama niya. Yes. So, kahit na ganun pala, pabayaang lumapit ang mga bata. Kinakailangan kasi, kahit na anak ka, apo ka, tita ka, or uncle ka, iparamdam mo pa rin doon sa isang tao na comatose sa pasyente, nandyan ka sa tabi niya, na compassionate and mahal mo sila, mahal mo siya. Para yun ang mag-trigger doon sa pasyente na ang dami pala nagmamahal sa akin. Kinakailangan gumising na ako. Yung mga ganun tipo. Meron bang record of how long a person, was in comatose pero bumalik? Sa normal, meron ba wala. As far as my reading is concerned, wala akong alam, no? Pero sa pag-aaral kasi, pagka 12 years at wala ka napansing pagbabago, 12 months rather. 12 months, 1 year. 1 year, wala ka napansing pagbabago sa pasyente, no? Mukhang dire-diretso na gano'n na lang siya. Pero kung from the 6 months, may napansin ka na igagalaw niya na and everything, ganyan. Nakita mo, parang nagkakaroon na siya ng lumulunok na siya or sa verbal stimulus na tumitingin na siya or ganun. Ayun, mukhang pwede. Mukhang mayroong pag-asa pa tayo. Oo nga. Diyan sa mga pahayag mo, Dok, isa lang makukonclude ko. Ano? Totoo nga yung sinasabi nilang, love is the greatest Totoo yun. in this world. Malaki po na itutulong. Kahit pala sa ganung sitwasyon,
pagmamahal pa rin ang pairalin. Totoo po yun. Dok, salamat ha. Salamat po. Siyempre, hindi na galing sa doktor yun, ano? Galing na yun sa isang taong, Opo. who feel. And Hindi who kinakailangan also- maging doktor ka para ibigay mo yung ganong klaseng serbisyo. Ah. Mas malaki pa may tutulong ng pamilya. Pamilya. Oo. Sa pag-recover ng pasyente. Yes, I believe you. Maraming salamat po. Thank you so Salamat. much. Okay. Kwento mo nga sa amin, paano kayo nagkaligawan ni James? Sa kayo nagkakilala? Sa school po. Sa school. Magkaklase. Apo, high school classmate ko po. Okay. Simula po first year hanggang fourth year po. Oo. Tapos, nanligaw siya ng fourth year nung magkatabi kami hindi naman po talaga kami close talaga. Parang Oo. first year high school, classmate ko siya, ganun. Pero never kami nagkausap, ganyan, kahit sa Oo. mga gawa ng mga projects, hindi. Oo. Pero Pagdating binabantayan ng- ka na pala niya, ganun ba? Natuklasan mo ba yun na, oops, Third binabantay? year na po. Third year, minamataan Opo, ka na sa niya. sa Ikaw mga naman. kaibigan ko po. Ikaw naman. Were you, attracted to Fourth him? year po. Fourth year na. Nung kinakausap ka na, at Opo, saka ka na. Saka ko lang po. Kasi okay. mahihain po si James eh. Oo. Parang, kumbaga, ikaw pa yung mauunang kumausap Ikaw pa sa kanya. manliligaw? Parang ganun po ang Oh, dating eh. Pag Oo. sa pagkatao niya na mahihain siya, ganun. Oo. Pero nung fourth year po, yun nga, nagsabi siya sa akin, pwede manligaw. Nakakatanggap ako ng message sa Friendster. Nakakatanggap ako ng text sa cellphone. Oo. Ayun po. Doon nag-umpisa. Apo. doon po Dire-diretso nag-umpisa. na. Apo. Hanggang college kayo ng Apo, dalawa. hanggang college. At po. syempre, nabuo naman si Duday. Opo, ayan. Uy, Nung pretty dumating po sa amin si girl. Julia. Love your dad? Opo, di ba? Bait si dad? Bait? Bait. Ikaw, bait ka? Opo, opo. Ang ganda-ganda Opo, bait po. Ang ganda-ganda naman itong anak mo. Opo, di ba? lagi niya po sinasabi kamukha niya daddy niya eh. Kamukha daw niya dati niya. Opo. Pero syempre, yung December 17, taong 2015, hindi mo makakalimutan yun, ano, Joanne? Opo. Hindi. Tell us the story. Ano po nun eh, parang December pa lang kasi syempre bago po mag-leave sa trabaho, kailangan nakaayos na yung schedule mo. So, nagsabi siya na naka-leave na siya, start pa lang ng 15, December ng 15, 5 days. Naka-Christmas leave? Are you talking Opo. of Christmas? Okay. Opo, naka-leave na siya ng gano'n. Eh di Oo. ako rin po. Oo. Inano ko na rin yung schedule ko na magli-leave na rin ako Sabay nung na kayo. same. Opo, kasi bihira po nagkakatag po yung, at ako wala akong pasok na Saturday, Sunday. Oo. Siya meron. Siya meron. Shifting pa po. Oo. Hanggang sa, edi naka-leave kami. Tapos 15, 16, 17, Christmas party ni Julia. Naka-ready na yung mga pupuntahan namin. Inasikaso mo namin si Julia. Hanggang sa nagtanghalian, naghapon, lumabas kami. Kasi umuwi na kami sa bahay. Happy. It was Opo, a masaya usual po. family day. Opo, tapos nakamotor kami. Ang ginagawa po Nakamotor namin... kayong tatlo? Ako po, kaming dalawa po. Oo. Umalis na kami, nuwi na namin si Julia Ay, kaming dalawa. Nakamotor kami. Ang lagi namin ginagawa, syempre maingay sa kalsada. Oo. Kumakanta kami. Sabay. Malakas. Malakas po talaga kumakanta kami. Tapos nagbiro lang siya sa akin ng ako pala nagbiro sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano ba nagustuhan mo sa akin? Nagtatanong pa ako ng ganun. Totoo po, nagtanong pa ako sa kanya. Sabi niya sa akin, kasi mataba ka. Ininis niya pa akong ganun. Kasi mataba ka. Hindi nga, bakit nga? Sabi niya, syempre, may ano pa ba yun? May dahilan ba? Bakit kita mahal? Ganun pa siya sa akin. Bakit kita So you were nagustuhan? sweet Opo. to each other. Opo. Wala po naniniwala na hindi po kami nag-away. Oo. Tapos? Wala po kami pinag-aawayan na sobra na Ever kailangan na. since? Wala po. Hindi kayo nag-aaway? Nagtatampuhan kami pero pag nakita ko siya nangingiti na ako. Tapos na yung away. Sweet na ulit. Opo, ganun. Hanggang sa umuwi kami, tapos yung video si Julia sumasayaw. Tapos tinawag ko siya, si Julia sumasayaw. Hanggang sa sumayaw na rin siya. Sumayaw Yun sila po yung may mag-ama. video kami, opo, Okay, na oo. sumayaw sila. Tapos kumain kami, nagpamasahe, tapos natulog. Okay. Tapos sabi ko pa, ang ano pa namin, maghahanda tayo kinabukasan. Kasi yung Dahil? may trabaho, may maayos po siyang trabaho. Oo. Maganda naman po yung kinikita niya. Kaya parang gusto ko lang i-get together ng mga kaibigan niya. Sabi
Sabi ko, Oo. doon sa bakuran, magpapaalam tayo, maghahanda tayo, ganyan. May video okay, sabi ko yan. Oo. Tapos hanggang sa nung magdating na ng 2 o'clock, Nang 2:30, umaga? madaling araw. 2:30 in the morning? Sumakto ng 18 ng December. Yun yung narinig ko, ang lakas ng hilik. Oo. Sobra po lakas ng hilik na nakatalikod siya sa akin. Oo. Di ba po sabi, pagka umihilik yung tao na naka-straight ng higa, patatagilidin. Oo, para tumigil. Oo, umayos. Oo. Siya, nakatalikod siya sa akin, nakatagilid siya, na ang lakas-lakas pa ng hilik niya. Kaya ba yung unang first time na nadinig mo siya ng gano'n? Opo, sobra. Kasi Hindi siya nagising po naghihilit ako dati? Hindi, naghihilik po siya. Pero pag ginising ko, aayos na siya. Oo, Alam oo. niya naman po yung gagawin, naayos na Oo, siya. At saka oo. sa aming dalawa, mataas siya mag-unan eh. Oo. Kaya parang okay yung sa oxygen niya, Oo. ganun. Tapos nito, nung nakatalikod siya sa akin, hindi ko na siya magising. Sobrang hindi ko na siya, kahit anong yugyug ko, kahit anong gising ko. Parang ano lang ako, nakalma pa ako nga eh, kasi, ay tulog lang, tumahiming tulog lang. Pero yung sobrang tagal na parang umabot ako ng 15 minutes, nakakagising sa kanya. Opo. Oo. Tumawag na ako ng, dun lang naman po sa compound namin, katapatan kong bahay, mga pinsan po niya, Oo, yung mga oo. katabi ko, Mga pinsan niya. kamag-anak. May gising pa siyang pinsan Oo. na dalagita, si Colleen yan, ginising ko. Tinawag ko, Tinawag mo. pinatawag ko lahat ng nasa bahay para gisingin siya. Oo. Tapos yun, kinuha siya, hindi siya magising. Kasi sinakay na namin sa sasakyan. Sa sasakyan, nag-CPR kami. Nag-CPR po kami sa sasakyan. Kasama Kasi nung you are a nursing Opo. graduate, right? Kasama So, nung pinsan niya rin na nurse din po, Nurse din, nag-CPR oo. kami sa sasakyan. Hanggang sa yung ospital na gusto kong pupuntahan, sa kanya malayo, kaya sabi ng pinsan niya, hindi, dyan lang tayo muna sa malapit. Oo. Basta ma-revive, hindi naman namin inisip na revive, magising na siya, Oo. maanuhan lang siya ng dapat gawin na ba't hindi siya nagising. Kaya nagpunta kami. Oo. Sabi ng doktor, dead on arrival. Oh. Hindi ko matanggap, dead on arrival, ganun. Oo. Pero before po ng pagdating namin, meron pong 26 years old din na lalaki. Dead on arrival din. Kasunuran po namin. Oo. Tapos, sinabi ng doktor sa akin, ni-revive na siya, nakatatlong defib sa kanya. Oo. Yung yung ina-electric shock Opo, mo, yung ganun. na-electric Oo. shock na nakatatlong beses. Tapos yung mga epinephrine na tinutusok sa kanya, ni-inject sa kanya. Kinausap ako, nag-iiyakan na may pinsan, nagpuntahan na sa amin. Kinausap ako. Oo. Sabi niya, parang yung hindi niya sa akin direct ang sinasabi ng doktor. Pero parang sinasabi niya na, yun na yun. Oo. Eh di sabi ko, ay Dok, hindi. Sabi ko, Dok, hindi. Bata yan. Sabi ko, bata pa yan. Ilang Nurse taon yan. siya noon? 26 years old. Birthday niya pa ngayon. Birthday niya that day. Opo, nung 18. Birthday Oo. niya ngayon. Tapos parang yung doktor, inano ko talaga na, Dok, hindi, isa pa, ganyan. Tapos yun, tinry ulit nila. Hanggang sa nagkaroon daw ng pulse, nagkaroon ng heartbeat, nagkaroon ng ganon. Tapos hanggang sa kaya lang, yun nga, naka-ventilator siya. Oo. Hanggang sa nilipat namin ng ICU. Tapos yun, pero Tita Mel, nung nakita ko po yung asawa ko, simula pa lang sa ginigising ko siya, hindi ko siya nakita na nag-iba yung kulay niya. Knowing na napag-aralan mo yun, na pag nawalan ka ng oxygen, yung kulay mo, Mamumutla ka, di ba? mangingitim ka. Mangingitim ka. Oo, magva-violet, ganon. Ang labi mo mangingitim. Magva-violet. Ito, hindi. Hindi. Not once siya na... Hindi maayos ko siyang nakita yung circulation, kaya hindi po ako naniniwala na dead on arrival ng detaning namin. Hanggang sa nasa paanan lang ako, wala ako iba na sabi ko na in Jesus name lang eh. In Jesus name lang po talaga. As in, nung nakita ko siya, hindi ko na magising na parang kailangan ko na ng katulong. Parang naisip ko na si Lord na bahala na magising ko siya eh. Kasi yun po. Kaya nung nasa ICU siya, lahat nag-pray, lahat kami sa family nag-pray kasi nagulat sa birthday nga niya. From that time on, hanggang today, hindi pa rin nagigising si James. Opo, hindi pa talaga siya yung totally na makakausap mo ng sasagot siya, yung may conversation kayong dalawa, wala pa po. Pero yung recovery niya, sobrang laki na. Nakikita mo, ha? Opo, sobrang laki. Really? Opo. Nagagalaw niya na yung daliri niya. Oo. Yung paa niya, kaya niya nang galawin. Sabihin mo, left, right. Sa tulong ng therapy niya. Opo. Ang miracle. Natututbrushan ko siya, Tita Mel. Nabibigyan mo siyang instruction,
Buksan ang bibig mo, Ako po, ganon. buksan na bibig. Oo. Bubuksan niya. Tapos, pagka nilalagyan ko siya ng lubricant sa mata, ipipikit niya. Siyempre, parang normal na pag naglalagay, magpipikit ka. Ganyan. Oo, oo. Normal Yung yung... first time, Joanne, na nag-move siya. Tuwan-tuwa po kami. Sobra po tuwan-tuwa How did that po feel kami. for you? Sobra po. Kwento Nagsisigawan kwento po mo, kami. anong araw yun? Ano po yun nasa hospital pa kami ni Mama. Parang nasa ICU pa kami. Oo. Na pinagalaw ni Mama yung paa. Ano Sige sabi nga, niyo, mama mo? Sabi niya, "Anak, sige, igalaw mo nga yung kaliwa mong paa." Okay. Sabi niya, ginalaw niya po. Paano? Inano niya? Ginano niya. Oo. Yung paa niya. Oo. Kaya talagang alam namin, simula, kahit walang doktor nagsasabi sa amin na, walang nag-clear sa amin na nakakarinig talaga, totally. Oo. Alam namin Alam nakakarinig. nakakarinig. Opo, alam namin nakakarinig. Anong pagkakaintindi Ni ni Julia po, nagtutulog Sa lang yung condition, daddy niya, natutulog. nagpapahinga, Oo. kasi pagod, nagpapalakas. Oo. Nagtatanong ba siya sa'yo? Pag In- nagtatanong, anong mga questions niya? Bakit to si daddy nakahiga pa din? Sinasabi lang namin, nagpapalakas pa kasi si daddy eh. Oo. Ganyan, pag malakas na siya, saka Oo. na natin gagawin lahat ng gusto mong puntahan, Mhm. ganyan. Pero si Julia, kakaibang bata. Kakaiba pong Bakit bata. mo nasabi yun? Minsan po, pagka talagang nalungkot na ako, Dan, tagal mo naman, ganyan, kakausapin ko na, gumising ka na, gaganon pa sa akin si Julia. Mami, sabi sa akin ni Lord, pagagalingin niya na daw si Daddy eh. Sabi niya. Talaga? Ganun pa sa akin. Sinabi na sa'yo, gagaling na si Daddy? Ha? Talaga? Nakausap mo? Sinabi niya sa'yo? Oo. Ang Daddy nakausap mo na? Ha? Opo. Ano sabi sa'yo? Oh? Sabi niya, gigising na daw po siya. Oh, gigising na siya. Pag nagising siya, happy ka? Opo. Anong gagawin mo pag nagising si Daddy? Nagplay na kami. May play na kayo. Sabihin mo sa kanya, play na kayo. Parati mo sinasabi, I love you, Daddy? Ha? Sinasabi mo? O, sinasabihan ka ba naman niyang I love you too? Sabi niya sa'yo. Yes? Yes? But were there times, Joanne, na talagang naapektuhan siya? Nangyari ba yun? Yung parang yung miss na yun. Opo, At hindi niya nangyari po maintindihan talaga. yung- Nangyari po. Kahit sa school, yung performance niya sa school. Ah, talaga? Top 1 siya, biglang bumagsak siya na as in nawala siya. Kasi Okay. sabi niya, parang lungkot na lungkot siya kasi si James po yung naghahatid sundo sa Mhm. kanya. Mm-mm. Kasi yung trabaho ni James, gabi, yung shift niya. Oo. Kaya sa umaga, silang dalawa yung magkasama. Oo. Sila po talaga yung mas may bonding. Mm-mm. Sila Mm-mm. po yung mas may close. Mm-mm. Mm-mm. But how are you now? Isang taon na, no? Wala Malapit pa na. po, opo. Malapit na. Mm. How are you now? Ikaw din ba? Did you have to go through, alam mo na, some emotional, hindi naman upheaval, but, Opo. problems para tanggapin ang nangyari sa mister mo? Opo, pagka ganun po na talagang parang nagtatanong po talaga ako. Noong una nagtanong po Oo. ako na bakit si James, bakit kami, na ganyan. Mm-mm. Nire-review ko po yun eh. Nire-review ko po talaga. Nagpe-pray po ako, naghahanap po ako ng yung mga ka-churchmate ko, nagpapa-pray po ako na lumakas yung loob ko, wag ako mag-isip ng negative. Mhm. Kaya po dun sa bahay, lahat po ng gusto kong kausapin, yung mga positive, yung mga makakapag-lift sa akin. Kasi parang alam ko po sa sarili ko, hindi ko po kaya talaga Mhm. na ganito na yung mama ko yung sa amin sa bahay, parang aawa, ang bata-bata pa namin, lahat po na makausap namin. Pero sabi ko nga, hindi naman ako bibigyan ng Lord ng problema na hindi ko makakaya, na hindi namin kaya. Kaya Oo. naniniwala po ako na gigising po si James. Talaga ha? Opo. Talagang Opo. kompletong-kumpleto yung mo ha? Opo. Paniniwala mo ha? Kasi si Lord, lahat po ng prayer namin ibinigay ni Lord Kaya alam ko ibibigay niya dahil napakabait naman ni James. Tsaka si Julia, grabe po mag-pray. Nakakapag-pray na to. Nagpipray for her dad? Talaga? Nadidinig ng daddy niya? Opo.
Nagre-react? Tuwing gabi po yun. Nagre-react, Joanne? Yung mata niya po, Mata niya? igaganon niya. Tapos pag hahawakan mo yung pisngi niya, gaganon niya sa'yo. Kaya alam po namin, natatayo siya, gigising siya. Pero inuwi na ninyo di ba, Joanne? Opo, inuwi na po Sa bahay namin. niyo na siya Opo, inaalagaan. kasi sabi po ng doktor, yung bill namin sa ospital, parang bill na ng ang bilis ang bilis lumaki na ganun. Aabot pa kami ng magkano pag di pa namin inuwi. Kasi daw po ang ginagawa na lang nursing care na kaya ko naman, kaya naman po namin sa bahay. Kaya po nag-decide na po yung family, tsaka para madami pong makausap, madaming makita, madaming marinig. Importante yun Opo, ayun na po. talagang... Kaya lahat po sa bahay nag-record ng voice record. Talaga? Para maririnig niya Did lagi. you sing for your dad? Nag-sing ka? Anong sing mo? Anong song ang kinanta mo? Sige nga, padinig nga yung song mo kay dad. Anong kanta niya, Joanne? Gising na anak. Gising na? May kanta bang ganun? Gising ba? Ha? Sige nga. Kayo, nung kayo nasa motorsiklo, anong kinakanta ninyong mag-asawa? Siyempre po yung team song po namin dalawa. Which is? Forevermore po kasi yung team song namin. Forevermore Uy, po. talaga. Opo. Nakakatuwa naman. Ay, nako, talaga, Joanne. Ganong kalaki yung pananampalataya, yung paniniwala, diyan sa ginagawa mong pag-alaga sa mister mo. Of course, nandoon yung medical, nandoon Opo. yung emotional, pero yung tiwala sa Diyos. Hindi ko po masukat, Tita Mel, pero sobra po talaga na siyempre una po, bago ko po sinagot si James hiningi ko na po sa Lord yun kasi si James lang po yung first boyfriend ko na napangasawa ko. Kaya sabi ko, Lord, binigay niyo sa akin si James, kaya alam ko ibibigay niyo ulit siya sa akin. Kaya ayun po, kaya lahat po kami sa bahay, naniniwala po kami nagigisingin ng Lord si James. Para na rin siyempre kay Julia. How did yung naging viral kayo, no? Opo, Naging viral medyo. kayo How did that change? Yung pag-aalaga mo at yung, kalagayan ni James overall. Simula po nung naging viral yung mga videos ni Julia, ang dami pong tumulong. Ang dami po siya din nga. talagang tumulong sa amin na nakakatuwa po. Oo. Kahit po yung simpleng pagpunta sa bahay, na iti-therapy si James, imamassage nila si James. Nagpupunta po sa bahay na hindi namin Voluntarily? kilala. Opo, voluntarily. Yung financial din po tumulong, kaya po si James napa-check up po ulit namin, napa-MRI po ulit namin siya, lahat ng chem lab nabigay po namin sa kanya, napa-x-ray namin. Tapos po, yun po, kay Julia, nung nag-birthday siya, meron din nag-surprise sa kanya. Kasi kaming mag-asawa, gusto talaga namin si Julia i-celebrate yung 5th birthday niya na party talaga sa bahay. May grupo na naghanda rin para talaga kay Julia. Wow! Ang ganda Dami pala pong ng party mo, tumulong. no? Nag-birthday ka pala, ha? May cake? Ice cream? Wala ice cream. Meron. Meron daw ice cream Teka, Joanne. Siyempre, tao ka rin di ba? Opo. Napapagod ka. Opo. Nabobore ka. Minsan, nandun yung nawawalan ka rin ng pag-asa. Sumasapit ba yan sa isip mo? Na parang napakatagal ng paghihirap. Opo. And when it does, anong ginagawa mo para bumalik ka? Back to the groove, sabi nga nila. Ano po kasi iniisip ko na kung sa akin nangyari to, mas mamahalin pa ako ni James na sobrang mas ay, ang aalagaan ganda. pa ako ni James tulad ng pag-aalaga. Itong pag-aalaga ko sa kanya, Tita Mel, hindi pa to kasi sa sobrang napakabait niyang tao, Oo. wala ka na talagang mahihiling sa kanya kasi napakabait niya talagang tao. Kaya parang worth it na talagang maalagaan mo siya, talagang tulungan mo siya sa recovery niya. Ganun po. Oo nga. Kasi mabuti siyang tao. Pag hindi mabuti, siguro, anong gagawin? Nagbibiro lang ako. Pero Joanne, ano ma-advise mo doon sa mga taong, alam mo, dumadanas rin ng mga kahirapan ng katulad dinadanasan ng inyong pamilya? What are your nagpapalakas sa'yo
sa loob mo na maaari mong i-share sa kanila? Ang una po talaga, kailangan po talaga buo yung pananampalataya mo sa Lord. Yun talaga ibigay mo lahat ng burden mo sa Kanya. Kasi dun ka makakaramdam na may kakampi ka eh. Bukod sa meron na dyan yung family mo, may kakampi ka talaga na matitwist niya lahat ng nangyayari sa'yo sa isang iglap lang, maaayos niya lahat. Parang yun po kasi talaga yung personal, yung talagang nangyari sa akin, na gumaan yung loob ko. Kasi pag-iisipin mo yung problema, ganyan, lalo na yung financial na kailangan masustain bigat nun, para ano? sa amin po, kami na lang po talaga, lahat po ng pera ng parents nung asawa ko, tinulong sa amin. Lahat ng mga kamag-anak tumulong sa amin, yung mga kaibigan para sa pambayad ng bills. Hanggang sa ngayon, sa mga gamutan niya. Pag mauubos na, parang paubos na, may darating na tulong po eh. Parang milagro, no? Opo, parang lahat na lang po nakaplan, na plano ni Lord lahat. Kaya tinataas ko na lang sa Kanya na ingatan niya ang buong family, protektahan niya, pagalingin niya si James. Ayun po. Kaya wag lang po mawala ng pag-asa kasi marami pang taong mababait na handang tumulong po. And the Lord is always Opo, there. si Lord nandiyan. Hindi naman. nawawala. Opo. Joanne, thank you very much. And James will be in my prayers. Opo, thank you And po. you also. And Julia also. Kiss mo na, Tita Mel. Kiss na yun. Dali, para good girl ka. May hug? May hug? Uy, ang sarap naman ang hug. Gusto ko hug. Ganda-ganda naman ang anak ninyo, no? Thank you Ganda-ganda. po. At masunurin siya, ha? Opo, mabait Tingnan po mo to. siya. Nakakatulong ko na po sa pagbabantay eh. Oo nga. Talaga? Opo, totoo po. Pero siguro miss na niya yung daddy niya.